Ay, hello mga kabiyaya, kumusta? Magandang gabi po sa araw ng linggo. Kayo ay may nakapagluto na ng hapunan para sa ating mga mahal sa buhay. Mahal sa buhay. Na mga anak, magulang. Happy Father's Day po sa lahat po ng mga tatay na talagang nagpahirap, nagsikap para po sa kanilang mga anak, no? At sa mga malayo, nasa ibayong dagat, ating mga parents, no, na ginusto at piniling, tinitiis na malayo sa pamilya para lang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak, makapagtapos sa mga pag-aaral ng bawat ilang mga anak, no? Makapagtapos si ate, makapagtapos si bunso, si kuya, ganoon, no? At may makakain sa araw-araw. Kaya happy Father's Day po sa inyo. Shout out po sa inyo lahat, mga tatay, mga talagang mga legit na tatay. Yung legit na tatay kasi mayroon kasi pangalawang tatay, pangatlong tatay. Okay, lahat po ng mga fathers. Happy Father's Day. Sa buhay natin po ngayon, nating mapag-usapan, no? Na hindi po natin alam kung hanggang kailan tayo magtiis sa kahirapan, hanggang kailan tayo mag-aantay ng kasagutan sa mga kalakaran ngayon sa ating pamalaan. Magulo sila. Sobrang gulo sila, hindi na nila napapansin ang mga problema ng bawat Pilipino. Mas inuuna nila ang kanilang pangsariling interes, pangsariling kapakanan, na mayroon namang mga Pilipino na nagikao sa buhay, nasa ospital, mga walang pambayad sa ospital, mga kailangan ng gamot, lalo na po sa mga buntis, nahirap kung saan makapaghanap ng pera para lang may pambayad sa ospital. Pero ang ating gobyerno, nasaan sila? Inuuna nilang magsaya, inuuna nila ang mga aligasyon sa bawat isa sa kanila, kanya-kanyang linisan, kanya-kanyang nakawan. Talaga naman, hindi na po nila napapansin ang nasa baba, nasa pinakamababang uri ng ating mamaya na ikaw sa buhay. Kaya ako nagpapasalamat sa mga lehitimong vloggers na may mga pusong mamon, na maski pa paano nakapagbibigay ng konting kasayahan sa mga mahihirap nating kababayan. May konting ipaabot, pera man, bigas man, o anumang bagay, basta sila lang makakain, mabubuhay, makaraos araw-araw. Napakasaya at napakaganda na po sa mga legit vloggers na may mga pusong gawain, may mga pusong mamon na tulad ng ginagawa ng Chris MTV, na maski pa paano, kahit kaos sa buhay, kahit walang-wala, maghahanap talaga ng paraan para lang may maibigay sa ating kapwa. Sabi nga sa Chris MTV, kahit isubo na lang, lulukin na lang, excuse me po, talagang hindi malunok, maibigay lang sa kanyang kapwa. May hirap na sobrang hirap sa buhay. Ang nakakadismaya lang po, no, kung mababasa natin ang mga periodiko, mga balita, mga Facebook page, mga lumalabas sa Facebook, mga lumalabas sa TV, kung totoo man yan, fake news man yan o hindi,
Yun ang mga nagbabalita ng fake news. Huwag naman kayo magpi-fake news. Kasi, nababasa ng mga mamayang Pilipino, parang nakakasakit ng damdamin. Na ganito ang gobyerno, walang ginagawa. Kung ano lang, yung totoo lang, ang inyong ibabalita, yung mga vloggers dyan na nagbabalita ng fake news, so kayo, ay hindi ko sang-ayon dyan, no? Huwag po kayong magbalita ng hindi totoo. Kasi po, paano po yan para sa ating sarili? Sa ating sarili mismo, napapangitan tayo. Kasiraan ng ating sarili ang ginagawa nyo. Kasiraan nyo, kasiraan natin. At may mga taong umaasa sa mga fake news nyo na hindi naman totoo. Kaya kung magpipik news kayo, sarilihin nyo na lang. Huwag nyo nang i-broadcast sa buong mundo. Huwag na nyo sa publiko. Sarilihin nyo lang ang dayain nyo. Huwag na sa ibang tao. No. Yung totoo ang ikakalat natin, ninyo, para masubaybayan ng ating mamayan kung ano ang mga nangyari sa ating lipunan. Huwag tayong magpipik news na hindi totoo. Bagay, hindi tayo totoo ng fake news ngayon. Okay, huwag kayong magpipik news. Dahil po nakakasira po sa karangalan ng mga Pilipino. Umaasa sila kasi nakinarinig, nakikita at naano nila yung mga fake news kasi hindi naman totoo. Wag po kayong magbabalita ng fake news. Hindi bali po maliit na bagay basta totoo. Hindi bali po makapagbigay kayo ng kunting balita basta totoo. Napakadabis po yan para po sa inyong mga sarili na maging totoong tao kayo. Yan. Hayaan natin ang gobyerno na maglalaban kapwa gobyerno. Ang hinihiling natin, tayo mapansin ng gobyerno. Yun lang, bilang isang mamayan na namumuhay sa Pilipinas, yun lang pong hiling natin. Wala tayong pakialam sa kanila, magbanatan sila, mag-ano sila. Basta tayo pansinin nila. Kung sino man yung totoo sa kanila, kung sinong hindi, basta tayo totoo. Yun ang pinakadabis. Basta kung ano yung nasa puso mo, kung sino yung napipili mo, napupusuan mo, doon tayo. Doon ka. Huwag mong ipigil, huwag mong itigil, huwag mong pigilan ang damdamin mo kung saan ka. Kasi mahirapan ka kung hindi mo mailabas ang katotohanan. Kaya kung saan ka, kung sino yung gusto mo, buto mo sa 2028. O kung sino yung gusto mo, sino gusto mo, buto mo. Huwag ka magpadala sa bayad. O kumusta yung mga napabalitang ganyan sa probinsya, may ganito, may ganiri. O, pagkatapos ng eleksyon, ano nangyari? Balik gutom na kayo. So, balik gutom na kayo sa natanggap natin, natatanggap nyo, o natatanggap ng iba, o fake news man yun, hindi. Pero habang ilang taon ka magdurosa, yun ang kaibahan. Sa walang bayad, sa tumatanggap kang may bayad, o yung katotohanan. Tumatanggap ka ng bayad, pero magdusa ka ng ilang taon? 26 years, 3 years, 4 years. Diba? O i-compare mo sa hindi ka nagbabayad. Katapatan nila ang maglingkod sa kapwa nila, sa mamamayang Pilipino. Habang buhay yun. Diba? May hahanapin ka. May hihintayin ka. Dahil hindi ka tumatanggap ng bayad. Wala kang dahilan eh. Kasi wala ka naman tinatanggap ng bayad. Ay kung tumatanggap ka, may dahilan sila
Bayan namin kayo. Bakit kayo magreklamo? Yun po ang palit. Yun po ang kapalit. Katapat ng pagtanggap nyo. No? Kaya mas maganda, hindi ka tumatanggap ng bayan kapag nasa eleksyon. No? Babawiin po yan ng mga kandidato kapag nanalo na. O, ano nangyari sa Pilipinas ngayon? Napabalita na marami ng utang. Yan, alam ko, fake news yan. Napapanood natin sa Facebook. Nabenta na ang gold na ingatan ng ilang presidente sa ilang presidente ang dumaan sa Pilipinas, pero hindi nagalaw-galaw ang gold. Pero ito ngayon, si Junior Marcos na nakaupo, ano nangyari? Nabawasan na ang gold ng Pilipinas. So, ano? Tapos ngayon, sige natin si Inday Sara na i-impeach. Nakapagtaka. No? I-impeach mo yung tao. Ano dahilan? Nakapaghanapin ang report sa DepEd, sinasabi naman ng OWA. May mga record naman ang OWA. OWA ba? OWA. So wala talaga. Talagang pinipilit lang talaga nila na mawala ang mga duda sa mata nila. Kasi gusto nila sila ang hawak sa Pilipinas. Ang tanong, iboboto ba sila ng mamayang Pilipino? Gustuhin man nila kung hindi naman sila iibigin ng kapwa mga mamayang Pilipino, wala rin ang kanilang pangarap. Hindi rin matupad. Kasi nasa kamay ng mga Pilipino ang kanilang panalo. Magbayad na sila o hindi. Kapag hindi sila ginusto ng Pilipino na hindi sila iboboto, wala po kayo. Kaya pinakanabis, pag-igihin nyo habang kayo nakaupo sa ating lipunan, mahalin nyo ang mga Pilipino, mahalin nyo ang ating mga mamayan, para mahalin kayo at iboto kayo. Naghanap kayo ng panalo, hindi naman kayo nagmamahal sa mga Pilipino. Sarili lang naman iniisip nyo. So wala. Yan po yung topic. Yan po ang topic ngayon. Ito pala po si Christian TV. Hindi pa po tayo kumikita sa YouTube. Gusto na natin magbigay ng bigas. Gusto na natin magbablog ng charity vlog. Pero wala po tayong budget, no? Wala pa po tayong mga sponsor na tumutulong sa Christian TV. Mayroon tayong isang sponsor na si Ma'am Susan David. Gipit din siya sa buhay. Marami din siyang tinutulungan ng mga kamag-anakan. Kaya na-stop po siya sa pagtulong sa Christian TV. Tayo naman po ay gipit kasi wala po tayong trabaho. Nagsisikap po tayo na kumita sa YouTube, makasweldo sa YouTube para po makapamahagi sa ating kapwa, sa ating mga kabihaya. Wala pa po tayong kinikita. Pero hayaan nyo po, awa ng Diyos. Pag kumita po tayo at nakapagsweldo na po tayo sa YouTube, hindi ko po kayo makakalimutan. Promise po yan. Totoo yan. Panindigan ko yan. Kung ano na umpisahan ni Christian TV, yan ang katapusan. O yan po, yan na lang. Hanggang dito na po ating vlog. Hindi na po natin pababain ang ating time
time hour, no? Kasi mas nakakasawa kasi pag medyo mahaba ang ating vlog. Shout out po sa Banatiros Brothers, Jiggy Bara, Boss Banatbay, Boss Dada, Boss Oli, at sa lahat po ng mga DDS followers, mga DDS supporters, at sa aking mga supporters, mga kabiyaya, supporters, thank you so much. At shout out po sa Dumoscula International School. Shout out din po sa Renaissance Tower 1000, kay Domingo, mga kaibigan ko driver, sa lahat po ng mga driver nandyan, at sa ating mga magigiting na gwardya. O shout out din po yung gwardya dyan na malimutan ko yung pangalan niya. Doon po sa eskwelahan ng Kumon, sa Kumon, sa may building ng Kumon. Shout out bro, namimiss ko po kayo. Ayan. Shout out po sa Hinapong Gamay Maasin Southern Leyte, at sa buong Maasin Southern Leyte. Shout out po sa lahat ng barangay, sa lahat ng Sugod Southern Leyte. Shout out po sa inyo lahat. Lahat po, mula po sa Maasin hanggang Hinapong Gamay barangay, mula Maasin hanggang Hinapong Gamay na barangay, Kanturing, Mantahan, Kanturing, ano pa, Soro-Soro, Dungun, Labuon, San Jose, Bantig, Akasya, Pansan, Lower, Nunok, Pinaskuhan, Lundag, Hinapong Gamay 1, Hinapong Gamay 2, Hinapong Dako, Tigbawan, Libertad, Kansirong, sama na. Sa bato, shout out po sa inyo lahat. Shout out po sa inyo lahat. Mabuhay po ang Chris MTV. Sana po, huwag po niyo kalimutan na mag-follow, mag-subscribe po sa Chris MTV, at sa ating Facebook page, Chris Misoles, King Charity Vlog, Charity King Vlog. Yan po, i-type lang po niyan, i-like at i-share, at mag-subscribe at mag-comment po sa comment section. At sana po, subaybayan niyo po ang aking mga video at maging update po kayo sa ating mga bagong video. Please join sa Chris MTV. Pakipindot lang po yung bell button dyan sa taas para updated po kayo sa ating mga videos. At paki-join po, may nakalagay na join dyan. Ano lang po yan, wala pong bayad. Wala pong bayad yan. Kung mayroon man, siguro maliit lang. Yan po ay para po nasubaybayan nyo lagi ang aking mga post na bagong videos. Maraming po salamat sa inyo lahat, mga kabiyaya. Shout out po si Nilab, kay Ma'am Joy Campos sa may Nilab, sa may crossing. Shout out po sa inyo, Ma'am Joy. Shout out po sa Bistro Pilipino, no? Bistro Pilipino. Bistro, ano ba yan? Sa Champet, no? Sa Champet. Shout out po dyan sa may Champet. Yung lahat ng mga staff ng Champet. Kalimutan ko yung bagong pangalan. Ano ba yan? Kaya basta yun, pangalan bago. Dating pangalan Champet, no? Shout out po sa lahat. Johnny, paring Johnny, si Glinda, si paring Troy, si Tintin. O sa lahat po sa inyo dyan, lahat ng staff ng Sagana, no? Sagana. Yan, Sagana. Shout out po sa inyo lahat dyan. Lahat po ng staff ng Sagana. Sa kusina, o sa dining. Shout out po sa inyo lahat. Mabuhay! Thank you. God bless inyo lahat. Bye-bye.